Nagkwento po siya na ano na yung friend niya na yung kapatid nung nangkulam sa kanya. Mhm. Yung kapatid niya, I mean yung 'di ba yung nangkulam sa kanya, yung kapatid nun, nakita siya sa TikTok mo. Okay. Pero hindi niya pinaalam na nagpagamot siya. Okay. Kaya yun, nagulat lang daw yung kapatid ng kulat sa kanya na nakita siya sa TikTok account ko na nagpagamot siya. Opo, and then, Kasi ngayon, kaya inano niya din ako na magpagamot sa'yo kasi nga may gumagawa na naman ulit sa kanya. Pero parang hindi na nga daw tumatagal pero nalagyan din sa pangkat na binigay ko sa kanya. Kaya yung lagi niya inaalam sa akin, sikapin yung magpagamot din kasi yung ngayon yung swerte ko yung pasok ng blessing na bablock daw kasi yun. Sabi niya, sabi niya, mas okay ng ano, pumunta ka na doon na mas maaga para maaga pa na lahat-lahat ng naramdaman. Yun ang sabi niya sa opo. So yun nga, kasi kaya po ako nagiging ng consent kasi, ibig sabihin, nagte-testify po kayo na hindi niyo siya in person kakilala. Kumbaga, Hindi nagkataon lang napunta sa company niya, tama po? Opo, nag-book lang siya ng magpalinis siya sa amin. Tapos, ako yung nakarating doon. Tapos, gusto niya yung linis ko. So, inano niya ako. Nakapagkwentuhan kayo, and then, yun nga, kaya nagiging ng consent. Nag-testify po kayo na siya mismo nagpapatotoo na galing daw siya dito at gumaling siya. Kasi, Tapos napagkwentuhan niyo po na ikaw, may nararamdaman ka, kaya parang nire-refer ka na mag-try ka magpatingin doon or magpagamot. yun yung sabi Tsaka niya. yung Kasi, sinasabi. siya daw talaga gumaling dito. Tsaka, hindi na daw siya pupunta sa iba. Actually, parang ngayon wala na siya nararamdaman kaya okay na daw. Tapos pag ano, nanonood pa rin daw siya sa yung mga Okay. ano niyo po, yung mga ina-upload mo video. Tapos nag-ano nga siya sa akin na nagulat din ako kasi nga lagi kang dumadaan sa FYP ko. Tapos sabi ko, di ba na-scam na ako na na-scam? Tapos gusto ko na magpagamot sa'yo pero parang hindi pa rin ako satisfied. Tapos sa mga sa mga nagpapatotoo sa'yo. Okay. Pero nanonood pa rin ako sa live Apo. mo, minsan nagwala-live ka. Tapos nung palaunan nga, nung lagi siya nagpabook sa akin na magpalinis, sinire-request niya ako. Nagkukwentuhan hanggang sa, dahil magpagamot ka dun kay Verbo dun, dito lang sa Manila, huwag ka lang punta sa akin. Sige, doon ako gumaling. Sabi ganun. Hanggang ngayon, okay na siya. Tapos yun nga, yung may gumagawa na sa kanya kasi kahit ata yung pamilya niya, ginagawan siya. Ginagawaan. O kasi nga, parang naiingit na kasi nga, may mayaman na siya. May sariling company na sila sa US. Bumalik lang sila dito. Ngayon, wala na daw siya nararamdaman kahit anong ginagawa sa kanya. Kasi may nagchika din ata sa kanya. Kapamilya lang, hindi na nagpumagawa sa kanya. Pero wala siya nararamdaman. Kaya, inaano niya sa akin na magpagamot na ako sa'yo as soon as possible. So, ibig sabihin, naano niya na, yun nga, yung sinasabi niya, yung parang bumabalik na ulit yung dati na ng blessings na nawawala, no? Ganun. Tapos, sa awa ng Diyos, naging okay na siya, hindi na siya tinatablan, kahit na nalalaman niyang gagawaan pa rin siya kasi dahil may pangontra po. So, ayun, so, nagano lang ako, naging ng consent kasi, syempre, at least para may testimonials tayo, talagang may mga, sa awa ng Diyos, may mga pasyente talagang gumagaling. No? Okay, yun din So, na ginagawa sa'yo. Kaya sa inyo, ma'am, yung sa akin naman, gagaling kayo niyan, basta lahat ng in-advise ko hanggat maaari sundin. Siyempre, hindi tayo magiging kampante lang sa gamutan. No, yung procedure ng panggagamot ko. Kundi, siyempre, may mga in-advise ako, sundin po yun para, yun, kumbaga, long-term na kagalingan, hindi katulad ng pansamantala lang, babalik na naman yung sakit. Hindi katulad kay ma'am, sabi niya, marami na siya napuntahan, sa awat sa grasya ng Panginoon. Ngayon, kailan yung huling pag-uusap niyo, tsaka kailan kayo nag-start nag-umpisa mag-usap po nung tao na yun? Nung lang kami nag-usap na noong November. Last year. Opo, 2025 po, ngayon February na. Tapos hanggang kailan kayo nag-uusap yun yung last namin usap kasi nga po yung lagi na sumasakit yung tiyan ko, na-stop muna akong maglinis. Then nire-request niya akong bumalik kasi nga lang ginawa kapal kasi ito nga po sumasakit. Pero nung nandun ako palagi sa kasi every 2 weeks ako pupunta dun sa kanya, nire-request niya ako. Kaya marami kayong panahon magchika-chikahan nila sa bahay lang siya. Yun yung time na yun. Kaya yung lagi namin pinag-uusapan, kamusta ka, ganito. Pag nalilate kasi ako, lagi kasi nga dun dahil dun sa sakit ko sa tiyan ko. Kamusta ka ganito, magpagamot ka na dun, sabi nga, kumita ka naman, ito, gano'n. Sabi ko, syempre mayroon pa pang expenses na pinagkakala ko. Kaya sabi niya, sasikapin ng pamunta din para bumalik. Tsaka ma'am, no, yung kumbaga, yung kaniyang kinukwento nyo, lumalabas na talaga ako sa FYP FYP mo. Lumalabas ako sa FYP mo, pero
hindi pa naman kayo totally Nag-uusap. nag-uusap. Kaya Ah, sabi nga niya parang sa akin, coincidence lang na ano. oo, sabi nga niya sa akin na ano, parang, ano yung tawag doon, yung, may word siyang binigay na, ibig sabihin, sign na yun na pumunta ka na sa Magpagamot. kanya. Opo. Magpagamot. Ibig sabihin, binigyan ka na ng sign ni Lord na pumunta ka na Opo. sa kanya. Yun ang sabi niya sa akin. Kasi, hindi ko pa talaga totally siya kilala nun eh. Hindi ko Opo. pa siya na naging client. Lagi kita nakikita. Tapos Opo. nanonood ng ano. Tapos nagkataon siya parang bumulit sa'yo mag-refer na mag-refer, no? Ni-refer na ako sa iyo kasi Oo. dito nga lang Manila nga lang daw. Tsaka sa awa ng Diyos, gumaling siya. Oh, yun Yun yung nga po eh. pinaka-importante po sa lahat. Yun nga po eh. So, yun lang. Salamat po sa pagte-testify. Then, ano na lang po, stick na lang tayo dun sa mga advices ko para at least, gagaling kayo niya ma'am kasi hindi naman ganun kalala talaga yung case ninyo. Magmumukha lang yan malala kasi hindi kayo nagagamot. No? Ganun lang.